galing naman to sa Gen Z ng Kongreso. And siguro with all due respect as well to my colleagues no in the House of Representatives. Una po, we take exception doon sa sinabi po na higher office ang president or vice president. Sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. No? Tayo ay binigyan ng mandato to represent yung mga concerns nila, ng mga distrito natin, ng mga sektor natin. And sa sektor ng kabataan, ang pagtingin natin, no, we are living in exceptional times. And exceptional times, no, call for exceptional measures. Ibig sabihin po nito, sa oras na ito na tinatanong ng taong bayan kung paano ba talaga ginagamit yung budget ng gobyerno para dapat sa hatid ng mga serbisyo, pero lumalabas ngayon na sa iilan lang nabubulsa ito, dapat mas proactive po tayo sa pagbusisi ng iba't ibang aspeto ng budget. Na wala pong takas sa mata ng mga representante na hinalal para gawin po ang mga trabaho na ito. Okay. So similarly po, Mr. Chair, nagpapahayag din yung representation na ito ng dismaya no, doon sa naging development nito, no? And especially right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. So, and other than this, nandiyan, and ito, we're hoping na for Tuesday, no, maisagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan nagre-reflect ito sa taong bayan. Yun lang po, Mr. Chair. I hope masagot po to the coming week, no? Pagka sumalang na po yung OVP. Okay, for the information of